Paano tayo mag-insert ng shapes sa ating design? Pag nag-hover over po tayo sa elements, ay makikita natin lahat ng categories na pwede nating i-add sa ating design. Andyan po ang shapes, graphics, animation, photos, video, at saka iba pa. Ipapansin ko lang po na kapag naka-hover over lamang po ang ating mouse sa elements at babalik tayo sa ating working area sa design, ay automatic po nag-hide yung elements. Pero kapag ating nakaklik ang elements, kahit babalik po yung ating mouse pointer dito sa working area, ay mananatili po ang ating elements. Balikan natin kung paano tayo mag-add ng shapes. So, click ko ang shapes at meron tayong mga option dito na recent, lines, basic shapes, at saka iba pang shapes na pwede natin gamitin. So, gagamitin ko ang square. Automatic po ito mapupunta sa inyong working area. Ang nakikita nyo pong nagbi-blink, ibig sabihin po ay ready tumanggap ng text ang inyong shape. So, halimbawa ay mag-type po ako sa inyo ng square. So, since meron tayong shape at meron din tayong text, magbabago po ang ating menu na nasa taas or customization para sa ating shape. So, ano ang pwede nating ma-customize sa ating shape? So, unahin natin ang color. So, we have again the default solid colors. We have gradient. We have the color palette from your brand kit. At we can customize the color. The next one is meron tayong tinatawag na stroke style. So, ito ay no stroke. We have solid. And then we can adjust the stroke weight. Meron tayong dash, triple dash, at saka meron tayong tinatawag na dots. Ang kasunod po ay corners. Pwede tayong mag-enhance na ang corner ay magiging rounded. Pwede din tayong mag-adjust ng number of sides sa ating shape. Other options po sa ating shape ay meron tayong increasing and decreasing of size. Meron din tayong sides, adjustments. Meron po tayong rotation. Meron din po tayong tatlong dots dito, which is we have more options like copy, paste, duplicate, at saka iba pa. So yan po ang basic ng pag-add ng shape sa ating design.